Return item. Pag binalik niya yung item, void receipt pag nagpa-refund siya. Reprint kung hihingi ka na, mag-reprint ka ng resibo niya. Siya po, di ba nakapag-print ka? Kunwari nag-error yung printer, tapos hindi ka nakapag-print ng whole receipt. So, pwede i-reprint mo na lang siya balik. Yan. Dito man yun kanina eh. Yung dating transaction mo, yung previous transaction. Ma-reprint mo naman yan. Okay. Yung sabi mong void, ano yung void? Ay, ang void, meaning ipa-refund niya. Pabalik niya yung pera, i-void niya talaga ba? Ang return item kasi is binalik niya yung item, either pinalitan niya lang ng other item. Yun yung difference ng Sige daw, dalawa. i-click mo daw ko. Sampo sa return item, so may option tayo dito. Pag naka-check ang today transaction only, meaning yan yung ang i-filter ng system yung ngayong araw lang. What if may warranty kayo, kunwari 7 days replacement yung ano ninyo, yung rules. So i-uncheck mo to, then filter ka ng mga previous day pa kung kailan niya binili yung yung product niya. Para lalabas doon yung mga transaksyon na gaya nito. So for example, dito next niya, sabi niya binalik niya yung ito. Hindi daw siya itong mouse na to binalik niya na worth 110 pesos. I-check mo, finish. Ay, return item. Ayan. So meaning, ito yung value ng mouse na to na ibinalik niya. So mag-search niya, papalitan niya kunwari ng Dario. Ano ba yung Dario dito? Wala. I-protect na lang. A4. Oh. Since mas mahal to, kahit 350 ang value niya, so mag-add-on na siya ng 240 pesos. Separate na resibo na. Separate na resibo na, bago na. Okay. Meron na siyang 110 na value. So pag i-tender mo na yan, so ano na yan, separate na resibo na yan. Pag tinender mo, automatic final na, nababayad na siya. Bayad na term, yan, diba? parang final na. Ang void kasi is whole receipt. Buong receipt talaga siya ang void. Ang return item kasi per transaction. So per item. Per item pala yan. Pwede ka makapag-select. Pero ito kasing void receipt is whole talaga na resibo. Pero bihira lang eh. Pero may case talaga na ganyan. Nagpa-full refund siya. Expenses. Mag-refund nga o... Expenses, ito yung kanina yung mga cash pull out ba? Nag-pull out ka ng 200 pesos. Tapos anong ginawa niyo sa 200 pesos? Kunwari, merienda. Pamasahe. Buy merienda. Merienda, meal allowance. Yan. Para mag-minus lang yan, mag-ano lang yan sa report niyo. Actually, voucher to siya eh. Pero optional kung i-print pa hindi. Kasi permahan niya ng cashier na nag-pull out ka. So mag-reflect yan doon sa sales, no? Mag-reflect. Pero sa back-end makikita. Hindi, kahit dito na. Pag close ship ng cashier. Pag nag-close ship ka kasi, may kita na may mga expenses mo. During shift mo ba? Okay, kakapos. Ano nangyari sa pera mo? Anong movement ng pera mo? Pero, sige, pwede po pakita yung close sheet. Ito, close ship. Makita mo yung buo niyan, yung breakdown nito. Ito? Pag pag nag-ano ka na, cash denomination. Ito na siya. Ito, for example, ito, AR mo, 17,000. Meaning, sa during ship mo, may 17,000 na, nangutang, worth 17,000 yung mga utang. Yan yung trabaho niya. Cash sales, yung mga total cash ko na na-receive. Yan, gross yung refund, di ba? May 110 tayo na refund. Ito, expenses. Yung pera kasi niya, naman yan naka-grouping. So, ilan yung 1,000? May 20 ka na 1,000. Okay lang. May 50 ka na 500. Ganun ba? Denomination to. Finish lang.
Para makita dito pag ang cash discrepancy mo over o short. Disregard mo tong sales discrepancy, itong 10,000 na ano kasi, kaya tinawag siya sa non-sales discrepancy. May mga item ka na bininta mo below cost. Sales discrepancy yan. Di ba may package tayo kanina na ginawa? Yung computer package. Ito. Computer package. Accounting purpose lang ah. Ito, kung sa accountant kasi, ang costing mo is sa package ka nag-cost. Pero kung i-base lang na to sa common computation, dapat may costing talaga tong mga per ano nito item. Eh since kay ginawa siyang package, meaning mawawala yung cost nito. Mawawala siya kasi nandito siya pumasok sa package. So actually sa accounting side to na ano na costing. Costing tawag na. Kabalik Yung tawag kasi yan Para sa reporting kasi yung profit mo kasi nag-profit ka sa package, hindi ka kumita dito sa individual. Ganon. Parang ganon yung term na nakalimutan ko sino pa nagpagawa nito. Basta may in-explain siya na sa profiting mo kasi dito ka nag-profit, dito ka tumubo sa package, hindi sa mga item na to. Kaya lalabas yung discrepancy kasi in original, kung isi-search mo talaga yung at loan in pay, may posting talaga siya na individual sa kanya. Kabalik ko din siya sa kanina. Sa close sheet. Yan o. Yan. Sabi ito yung value niya na cost niya. Pero hindi naman to makaka-effect sa like sa daily sales mo kasi ito yung final cash discrepancy. Ito kasi yung actual mo na pera So according sa system, dapat may 43,000 yung cash mo talaga na actual ngayon. Lahat-lahat. Kasi sa gross mo 59,000, pero since may utang naman may utang na Gets ko na siya. Tawag dito, sige. Sa yung sa resibo ba? Yung pag nag-print ka na, pwede namin mabago yung parang maglagay kami ng name ng company namin. Pwede. Dito sa reprint. Ito, pwede dito yan siya. Oo. Wala kasi, hindi ko nalagay, pero dito yan. Address. Yun Possible din malagyan ng logo. Hindi kasi. Pero dapat pre-logo na Dapat yung papel yung may mga logo na Ito kasi siya, gidesign kasi namin yan sa sa dot matrix. Alam mo yung yung continuous na Epson LX 310. Yung pang-resibo Yung pang-resibo. Hindi kasi kung mag-print ka kasi diyan ng logo, ubos yung ink mo doon kasi cartridge yun ribbon. Kaya yung iba, may mga pre-made na sila na resibo na may logo na. Okay. Pero ito, pwede natin ito lagyan ng company name. Yes po. Ng Pero pwede naman talaga to siya sa sa yung mga printer na talaga mga 3210. Pwede naman siya. Pero doon, mag-print na lang kayo ng mga papel na may mga logo na. Tapos yun yung gagamitin nyo pang resibo nyo. Maghanap tayo ng check tayo ng papel ng pinakamura for printing lang. Ano yung usual ang gamit? Yung recycled paper. Yung brown ba yan? Brown o gray. Parang piso nun, 10 piraso Ayos. Yung recycled paper. Alam mo yung gray yata yung color nun. Gray or brownish. Hindi siya puti Recycled A4 paper. Parang dirty white? Pang dirty white. Ano siya Recycled A4 paper. Meron yan na Ayan pang ganito ba? Parang Mura tissue. Nito nipis yan. Meron yan, nagabenta sa mga mga office supplies. Mura yan. Daan tayo mamaya. Alam ko na natin Starlight. Baka meron doon. Starlight, meron yan. Dito yan sila. Recycled, sabihin mo? Recycled band paper. Yan. After mo mag-denomination,
pag finish mo, so magpiprint na yan siya ng cashier's report. Ito na yung report ni cashier. So pag print niya, makita dito yung date, ano oras siya nag-start, ano oras siya natapos, yung mga nangyari sa pera niya, may utang, and so on yan. Ito yung print ha. Pwede rin pala export, yung parang envelope na to na ano. Ito yung export sa system. Gawin mong Excel. parang software type. Ah, Ano to? Excel. Parang i-copy, gawin mong i-copy. Copy. Parang raw, magiging raw nga, editable ba? Na ano. So, pag exit mo yan, itong system na to, mag-close na yan siya. So, meaning tapos na. So, pwede na mag-login yung second cashier. Okay. Kung dalawa yung cashier nyo sa ano, sa may morning shift and afternoon shift. Pero kung isa lang, pwede naman sa ano. Kung sa baga partner kasi yung end of day at saka close shift. Ano yung head counting? Ay, sa guard to na side. Kung lalagyan nyo yung guard, pwede siya maglagay dito sa entrance 1. Mga pumasok ba ng mga customer. Dito mo kasi ilagay yung mga number of person. For example, sa from bracket 3 to 4, ganun. Para makita lang tong ano, number of traffic count nyo ba. Yung last kasi na ininstalla namin sa Cagayan, ginagamit nila tong ano, head count. Kaya may entrance, din may exit. Yung guard, every time may papasok, kina-record yung number of customer lang. Kasi sa marketing kasi nila, makikita nila kunwari 200 ang pumasok mo na customer, pero yung bumili 10 lang. So meaning may problem yung mga tao nyo dyan. Bakit sa 200 na pumasok tapos ang sales 10 lang? Yan yung purpose niya. So i-in-update na natin to. Tingnan niyo yung in-update. Diba 11:18? So pag in-update na to, next lang na, no need mo na i-check to. Wala na rin yan. Ito enter head count to, pwede rin yan. Pero optional na lang yan. Proceed. Kung hindi pala nag-close ship ang cashier, hindi mapoproceed yung end of day. Lalagay dito unreported sales batch. Meaning ang cashier, hindi siya nag-cash count, hindi siya dumaan doon ng close ship. Ano, pag login mo yan sa back office, kaya natin itong report. So, pwede na tayo maka-generate ng report, custom sales. So, try natin sales by details. Yan na. Ayan, serial number. Ayan, serial number. Ang pula, meaning niyan, return niya. Di ba may nag-return tayo kanina? 100 yan. Ano? So, daming report na may explore dito. Like, for example, top sales. So, pwede ka mag-generate yung mga fast moving item mo. For example, top 1 yung most spot kay 8 man yung nabenta. So, Nakapag-generate ka, merong date range, no? Date range. Sales by class, click mo lang from at to. Since kayo wala pa tayong daming transaction, so one day lang yun. Same din na, ma-export mo rin to para kita mo yung total profit mo nito. Kaso sa kanila kasi na-set up, wala mga costing item nila eh. So yan lang. Yan yung ano. Ito na, admin inventory sales. Tapos na. Yun lang. Pwede makatapit mo ako. Mga